Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging muling pag-uusap nitong si Istong at nitong si ka-business. At dito mga ka-business, mga kapapi, sa pag-uusap na ito nito si Istong at ni ka-business, ay nabanggit dito ni ka-business kay Istong na ito palang dalawang bata, na ito si MM at si Amaro nga po, ay hindi pala makakasama nito si Istong tumira dito sa ka-business house. At ang dahilan nga daw po nito ay hindi pumayag yung dating asawa nito si Istong. At ayon dito kay ka-business ay nag-message sa kanya itong dating asawa nito si Istong. At ang sabi nga daw po nito ay tila ba nababaliwala o binabaliwala nito sila ka-business at nito si Istong yung karapatan niya bilang nanay dito sa mga bata. Dahil hindi na nga daw po siya natanong patungkol dito sa desisyon sa mga bata. At ang tila nagdidesisyon na dito ay itong si Istong lang at itong si ka-business. Dito kasi mga ka-business, mga kapapi, ay hindi alam ni ka-business na ang pangangalaga pala nitong dalawang batang ito, nito nga po si MM at nito si Amaro, ay nandito na sa nanay ng mga bata. Dahil itong mga bata pa lang ito ay nandito sa poder ng side nitong nanay nitong mga batang ito. Ang alam ko nandun yata sa lola o nandun sa nanay nitong dating asawa ditong si Istong, yung pangangalaga dito sa mga bata. Kaya naman lumalaman ni ka-business na ganun pala yung setup patungkol dun sa mga bata, ay kagad siyang humingi ng dispensa dito sa dating asawa ni Istong. Dahil nasanay nga po ito si ka-business na ito si Istong ang nangangalaga dito sa dalawang batang ito. Kumbaga ang pinagbatayan dito ni ka-business ay nung unang tumira itong mag-aamang ito dito sa ka-business house, na wala namang ibang kinausap din si ka-business kundi itong si Istong. Dahil itong si Istong nga ay nagpasundo dito kay ka-business para nga po dito tumira sa ka-business house. At wala na po sa usapan nila yung nanay ng mga bata. Kasi nga po, yung mga bata ay nandito sa pangangalaga ni Istong nung panahon yun. Kaya ang mas may desisyon doon ay itong si Istong. Kaya lang sa panahon ngayon, ang pangangalaga pala nitong mga bata nga ito ay nandito na sa nanay nila. Dito pala ito iniwan itong si Istong nung pumunta itong si Istong dyan sa Pampanga. Kaya nararapat lang talaga na kuhanin nila ka-business kung ano yung panig nitong nanay ng mga bata. Nararapat lang yun.
Kahit pa sabihin ang pangangalaga o nag-aalaga dito sa mga batang ito ay yung lola nila o yung nanay nitong dating asawa nitong si Istong, ay syempre andun pa rin yung karapatan eh. Nasa poder nila eh. Nandun pa rin yung karapatan ng nanay. Dahil nasa poder nga po nila ang pangangalaga dito sa dalawang batang ito. Kaya nung magpasya yung nanay nitong mga batang ito, nitong sila MM at nitong si Amaro, na hindi niya pinapayagan itong sila MM at Amaro na muling dito sa ka-business house tumira, ay wala pong magagawa doon sila ka-business. Maging si Istong walang magagawa doon. Kahit pa sabihin siya'y tatay. Dahil ang pangangalaga nga po ng mga bata ay nandito sa nanay. At isa pa, minor de edad pa yung mga batang yan eh. Bagamat may karapatan sila mamili kung saan sila sasama, kung sa tatay nila o dito sa nanay nila, ay dadaan pa po yung sa husgado. At hindi naman hahayaan itong si ka-business na mangyari yon. Dahil itong si ka-business, ang hangad nito ay kapayapaan. At kung ayaw payagan ng nanay nito mga bata, itong sila MM at Amaro, idagalang po yan ni ka-business. Kaya nga sabi po dito ni ka-business, ay tutulungan o susuportahan na lang nila itong dalawang batang ito. Sa abot ng kanilang makakaya. At itong si Istong na lang, ang babalik dito sa ka-business house. At yun namang iba pang mga detalye patungkol dito sa pangangalaga nga dito sa dalawang batang ito ay itinanong ni ka-business kung sa off-cam na lang ba nila pag-uusapan nito si Istong. At ang hiling ni Istong ay sa off-cam na nga lang daw nila pag-usapan. At siguro para makaiwas na rin nga doon sa mga iba pang pwedeng maging issue kung sa on-cam nila yun pag-uusapan. Siyempre, mahirap naman na pag-usapan talaga nila yun on-cam na hindi nakaharap yung dating asawa nito si Istong. Mahirap na yung si ka-business at si Istong din lang yung mag-uusap. Siyempre, hindi nila makukuha yung panig nitong dating asawa nito si Istong. Nasa ngayon nga, ay nasa kanyang pangangalaga o nasa kanyang poder o nasa partido niya ang pangangalaga dito sa dalawang bata. Kaya kung sa karapatan ay siya ngayon na mas may karapatan sa pagdedesisyon para sa kanyang mga anak. At isa pa, nanay siya eh. At ang alam ko sa batas dito sa atin ay mas may karapatan talaga yung nanay, lalo't ang mga bata nga po ay nasa minor de edad pa lang. At ayon din naman dito kay Istong ay ang banggit din daw nito si Amaro ay tila ba ayaw na rin niya dito kay ka-business o dito tumira sa ka-business house. Dahil ang inaalala nga po nito si Amaro ay baka pag nagkaroon daw ulit ng problema ay mapaalis na naman sila dito sa ka-business house. Pero sabi nga ni ka-business, iba na kasi ngayon at noon. Kumbaga kung noon ay nadala sila doon sa mga bugso ng kanilang mga damdamin at nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan na humanto nga sa kanilang paghihiwalay nitong si Istong o paghihiwalay ng landas nila nitong si Istong, ay sa ngayon daw ay hindi na mangyayari yon. Dahil sa ngayon nga daw po ay mas naging matured na sila. At dahil nga po sa napagdaanan na nga daw po nila itong ganitong sitwasyon, ay kung sa susunod ay mangyari ulit yung ganong mga tampuhan, ay kayang-kaya na nilang i-handle. Kaya nga sinasabi ni ka-business na malabo nang mangyari yung nangyari dati. At dito nga po mga ka-business, mga kapapi, nagbalik tanaw pa itong si ka-business at itong si Istong sa haba ng kanilang pinagsamahan. Na simula pa nga lang daw po nung nag-audition itong si ka-business dito sa ABS-CBN, ay kasama na niya itong si Istong. Kumbaga napakatagal na panahon nang magkasama itong dalawang ito. Maliliit pa nga lang daw yan sila Papa Dins. Kaya nga sabi ni ka-business na sasaktan siya na itong si Istong ay napahiwalay sa kanya. At kung matatandaan po natin, kaya pala ganun na lang yung naging pag-iyak nitong si Mrs. ka-business nung umalis ito mag-aamang ito. Dahil nga matagal na yung pinagsamahan nila. Kumbaga nag-ugat na yung pinagsamahan nila. Tapos dahil nga lang po sa sulsul ng mga sponsor ay mawawala o mababaliwala
yung matagal na nilang pinagsamahan. Pero dahil nga po tapos na yun, ay ang gusto ngayong ibalik nitong si ka-business ay yung ipagpatuloy yung naputol na magandang pinagsamahan nila nitong si Istong. Kumbaga ituloy-tuloy yung napakaganda nilang pinagsamahan dati. At sabi naman nito si Istong ay kailangan din niya ngayon ito si ka-business. Dahil kailangan niya ng gagabay sa kanya. At nangangako din siya dito na hindi na mauulit yun dati. Kumbaga, yun nga, dahil naging matured na nga sila at alam na nila kung ano yung pwedeng makasira sa kanila. Ika nga ay natuto na sila doon sa mga nakaraan nilang mga pagkakamali. At dito nga po mga ka-business, mga papi, ay maging itong si ka-business ay humingi din ng dispensa dito kay Istong. At sabi nga ni ka-business ay hindi lang naman ikaw yung may pagkakamali. Dahil maging itong si ka-business nga daw ay meron din pagkakamali. Ang sabi nga nito si ka-business ay hindi naman hahantong sa paghihiwalay nila nito si Istong kung wala din siyang pagkukulang. Kung magatanggap din itong si ka-business ang naging pagkukulang niya. Kaya silang dalawa ni Istong ay nagkahiwalay ng landas. At yan naman yung isa sa hinahangan natin kay ka-business yung marunong siyang tumanggap ng pagkakamali niya. At marunong din siyang humingi ng kapatawaran sa kanyang nagawang pagkakamali. Ang nakakalungkot nga lang mga ka-business, mga kapapi, sa ngayon ay ito nga po, hindi nga po makakasama itong si MM at itong si Amaro dito sa ka-business house. Ay marami pa naman sa ating mga viewers ni ka-business na itong dalawang batang ito ang isa sa inaabangan. Kumbaga, doon sa pagkawala nito si Istong ay marami sa mga viewers ng ka-business, ng ka-business official, ang talaga namang nangulila dito sa dalawang batang ito. Dahil bukod sa cute itong dalawang batang ito, ay mababait din itong mga anak ni Istong na ito. At kitang-kita natin yung pagiging magalang nila dito kay la Mr. and Mrs. Ka-business. Kaya naman ang daming nagmamahal sa kanilang viewers. Kaya lang ngayon, ang kalungkutan ay hindi na nga po sila makakasama sa pagbabalik muli ni Istong dito sa ka-business house. Dahil yun nga po yung pasya ng ng kanilang inay na hindi sila pasamahin dito sa ka-business house. Kaya sa mga darating na araw at nasundo na nila ka-business itong si Istong, ay dito si Istong lang ang ating makikita o regular na makikita dito sa ka-business house kasama ng mga kagwang. Kaya madadagdagan na ulit po ang mga kagwang. Dahil ayon naman dito kay ka-business, pag bumalik dito si Istong sa ka-business house, sa ka-business family, ay automatic na kagwang na itong si Istong. At siya nga po ay magiging si Kagwang Istong Official. Dahil ang balak nito sila ka-business ay gawan din itong si Istong ng kanyang sariling YouTube channel. Kaya kung nabiguman itong si Istong doon sa tatlo niyang YouTube channel na create nung panahon wala siya dito kay Laka Business, ay malamang sa malamang ngayong dito na siya ulit kay Laka Business ay magtatagumpay na yung kanyang YouTube channel. At yun nga po, yung kasing isa niyang YouTube channel, yung huli niyang ginawa, ay pinagkatiwala niya dito sa kanyang kaibigan, doon kay Brother Jerry. At si Brother Jerry na nga po, nagbablog doon sa channel na yun ni Istong. At sigurado naman na pag itong si Istong ay naigawa na nito sila ka-business ng YouTube channel, sigurado naman magkako nito, magiging in ito eh. Dahil kilala naman natin mga ka-business, mga kapapi, itong si Istong kung gaano ito kakwela. Kaya hindi mahirap para sa kanya na muli siyang mahalin ng mga ka-business supporters. At sana nga lang ay hindi na maulit yung dati. Na dahil nga lang sa sulsul ng sponsor, ay muling iwan ito si Istong, ito sila ka-business. Sana hindi na mangyari ulit yun. Sana nga'y natuto na sila sa mga naging karanasan nila dati. Paano po mga ka-business, mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito.
At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At shoutout din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout po sa iyo, Idol. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At shoutout din po dito kay Papa Sundot. Support po natin yan, Papa Sundot. At ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si Kabisnes. Na itong sila kagwang Intoy Official, kagwang Bay Papaya Official, kagwang Buknoy Official, kagwang Bornok Official, kagwang Bugi Official, kagwang Bong Official, at kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At suportahan po natin yan, mga kagwang ni Kabisnes. At syempre ganun din po itong aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.